6 pa lang ng gabi, ngunit madilim na makalabas ako. Kagad akong nagmaneho papunta sa Dayton's Hotel kung saan ako madalas tumutuloy. Sana lang walang nagbook ng presidential suite sa mga oras na to dahil hindi ko kagad nasabihan si Liza. They can transfer those who book in the presidential suite in the first class unit if ever. Kulang 1 oras sa naging biyahe ko dahil sa haba ng traffic. Hindi ko rin nabasa pa ang text o chat ng kung sino man sa akin. Kaya na makarating ako sa Dayton's Hotel at bakitang walang tao sa information desk, dumiretso na ako sa elevator. I pressed the 15th floor button then get my phone inside my pocket as I felt a continuous vibration on it. Ano na naman bang problema ng tukmol na to? Wala sa loob na tanong ko sa aking sarili na makitang tumatawag si Ivan. Nasaan ka na? Sabi mo susunod ka. Peste, huwag kang pa-importante, hindi ka hot. Sunod-sunod na sambit ni Ivan sa kabilang linya nang sagutin ko ang tawag niya. Bakit di ba magsisimula ang party ng baliw na Mateo na yan hanggat wala ako? Wow! I feel loved. Thank you. Buwelta ko naman sa kanya. Pakilagyan na lang ng red carpet ang lalakaran ko dyan mamaya. Bye! Pagkaputol ko sa tawag, saktong tumigil ang elevator sa 15th floor. Kaagad akong lumabas at kinuhang card ko para buksan ang unit ko. Ngunit bago ko pa mailapat iyon sa monitor, narinig ko pa ang malakas na kalabog galing sa loob. I called Liza immediately as I hear that sound. Malamang may umuo ko pa ngayon sa unit. Liza, hindi mo na ilipat kaagad ang nag-book dito sa presidential suite? Kaagad kong tanong nang sagutin niya ang tawag. Sorry sir, kaninang tumawag si Amber, kakapasok lang po na nasa presidential suite. Sagot niya naman. Ano ba? Don't touch me. Dinig kong sigaw ng boses babae sa loob. Nahimigan ko pa ang galit sa boses niya. Sino bang nag-book? Muli kong tanong kay Liza. Kervin Blanco po sir, anak ni Governor Blanco, and a certain Francine, wala pong apelyido. Pakiramdam ko, nanawid ang katawan ko nang marinig ang kalabog na nanggaling sa loob. Pinutol ko na rin kaagad ang tawag. Hindi kaya ang Francine na sinasabi ni Liza at ang Francine na nasa isip ko ay iisa? Biniyaran kita, kaya may karapatan akong gawin ang lahat ng gusto ko sa'yo. Kaagad kong nilapit ang card sa monitor ng pinto at walang pakialam na binuksan iyon na makita kong umilaw na ang green button. Ganoon na lang din ang gulat at mabilis sa pag-iinit ng katawan ko na makita kong nangyayari sa loob. Tulong! I ran as fast as I could when I heard Francine calling for help. Agad ko ring hinila ang lalaking tanging boxer na lamang ang suot na nakadagan sa kanya. Peste ka! I punched his face continuously and I felt my blood boiling inside my body. Mapapaslang kitang sira ka. Giit ko habang patuloy na sinusuntok ang lalaki. Kyle! Oh my God, tama na! Pilit hinihila ni Francine ang kamay ko para lubayan ang lalaking halos wala nang ang malay. Peste! Tutuluyan ko talaga tong sura na to. Gusto ko ng lalaking ito na makasalo ang Francine ko. Kyle, tama na. Tama na please. Naramdaman ko na lamang ang mahigpit niyang yakap mula sa likuran ko bago pa ulit-ulit binibigkas ang katagang tama na habang umiiyak. Tama na. Muntik ka nang makuha ng sira na to tapos gusto mo tumigil na ako? Pasigaw kong sagot sa kanya. Kumala siya sa pagkakayakap sa akin at tila na uupos na kandila na paupo sa lapag. Yakap ang sariling tuhod, impit siyang umiyak nang umiyak. My anger fades away as I hear her crying while hugging herself. Tibala ba konti na lang ang nakabalot sa katawan niya. Pansin ko rin ang mga pulang marka, gawa na mahigpit na pagkakahawak sa braso niya. Yumuko ako at tinagka ng noon niya. I'm sorry, I whispered. Ako nang bahala dito. Doon ka na muna sa kwarto. Ayusin mo ng sarili mo and please, don't cry. Inalalayan ko siyang tumayo at inihatid sa kwarto. Na makasiguradong okay na siya, tinawagan ko kaagad ang security team ng hotel. Pati na rin company lawyer namin. Sisiguraduhin kong mabubulok sa kulungan ng Kervin Blanco na ito kahit anak pa siya ng governor. Nang dumating ang security, nilabasan nila yung lalaking wala pa ring malay. Matapos yon, kaagad na akong pumasok sa kwarto ko. Doon na may nakita ko si Francine na nakaupo habang tulalang nakatitig lang sa kawalan. Hey, ano nangyari? Pabulong kong tanong sa kanya. Sinandal niya ang mukha niya sa balikat ko at muling umiyak.
Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Hindi ko rin alam kung ano bang dapat sabihin ko sa kanya. Kasalanan ko. Tama naman siya binayaran niya ako. Peste nga kasi ako, diba? Pakiramdam ko ay may libo-libong karayom na tumutusok sa likod ko noong sabihin niya iyon. No, hindi ka ganon. I answered as I hugged her tight. Anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Pinilit niya ang sarili niya sa'yo. Answer me, please. Isa siya sa mga customers sa VIP. Nagbayad siya ng malaki para lang ma-date ako. Akala ko date lang kaya sumama ako. Pero pagkatapos namin kumain ang sabi niya, may kukunin lang daw siya na gamit dito. Naiwan niya raw kasi. Sumama naman ako. At pagkatapos nun bigla na lang akong hinagkan. Wala yun sa usapan kaya pumalag ako. Pero sinakal niya ako bago tinulak ng maraha sa sofa. Sinubukan kong lumaban pero mas malakas siya. Mas sinigpitan ko pa ang yakap ko kay Francine. Lalo na nang maramdaman ko ang bahagyang pag-alog ng balikat niya. Hinagkan niya ako pababa sa balikat ko, sa braso ko. He touched me. Ang nasa harap ko. And my private? Enough. You don't have to say it. Putol ko sa sasabihin ni Francine. Nakita ko yon kaninang pagpasok ko. Pero alam ko na bukod doon ay wala nang nangyari pa. Kung nahuli pa siguro ako ng dating baka may nangyari ng masama sa kanya. Ang pesting yon. I will make him pay. Can you do me a favor? Tanong ni Francine. I just nod while staring at her, waiting for her to say the favor she wanted me to do. Make love to me. Di ako nakasagot kaagad nang sabihin niya iyon. Waiting for her to say. But one thing is for sure, I wanted to grant the favor that she's asking me to do. Di ko alam kung anong iniisip at nasa isip niya, ngunit tatagpuan ko na lang ang sariling nasa gitna ng kama, kasama siya. Kapa walang balot at tumutugon sa hagkan isa't isa. If you're not comfortable with this, just let me know. Bulong ko sa kanya. Magiging masakit ba to tulad ng unang gabing pinagsaluhan natin? Nagtatakang tanong niya. Naalala kong kinagat niya ang labi niya para subukang kontrolin ang mga sigaw niya dahil sa hindi mapaliwanag na sakit na nararamdaman niya ng gabing iyon. Aminado ako naging marahas ang pag-angkin ko sa kanya ng gabing iyon. Ngunit kung alam ko lang na wala pa siyang karanasan, hindi sana mangyayari iyon. I preferred woman with experience, no responsibility, no pain, no pressure, and just pure pleasure. Hindi ko alam pero pinapangako kong ibabalik kong kasiyahan. Sagot ko at saka sinimulan ko siyang paligayahin. Hinawakan ko ang bewang niya, tsaka dahan-dahang inayos sa mga binti niya. Unti-unti kong naabot ang puso ng kanyang kasangga. Gusto ko siyang maabot muli. Kyle! Narinig ko siyang sumisigaw ng mahina at tinatawag ang pangalan ko na parabang ako ang linya ng buhay niya. Patuloy lang ako sa aking ginagawa habang inihahanda ang kanyang pagkatao sa isang mainit na gabi na maaaring mangyari. At nang hagda ko ng hagkanan sa kanya ay, tama na! She then shout that made me stop and looked at her trying to think that she was thinking. Dahan-dahan akong pumunta pa itaas para magpantay kaming dalawa. Ayoko mag-isip siya ng kung ano, kung kaya nanatili akong tahimik. Naghintay na sasabihin niya o ng kung ano mang gagawin niya. Ngunit nang normal na ang aking paghinga at maayos ng aking nakahiga sa tabi niya, kinagulat ko ang biglang pagbabago ng mood niya. Hayaan mong bayaran kita sa pagkakaligtas mo sa akin sa lalaking yon kanina. Kung kanina'y ako nasa itaas at kumokontrol ng apoy na sinisimulan namin dalawa, ngayon naman ay siya na. Magbabayad ako sa paraang alam ko. Matapos niyang sabihin yon, walang sabi-sabi pinag-isa niya ang katawan namin dalawa. At matapos ang mahabang sandali, sabay namin na naabot ang sukdulan. I'm tired, giit ni Francine. Pakiramdam ko ay nabuhay muli ang init sa katawan ko nang umaplos ang mainit niyang hininga sa balikat ko. Pinikit ko na lamang ng mariin ang mata ko bago ko bumuntong hininga. Umaasang sa papagitan niyon kumalma ang aking katawan at nawala ang kasabikang muli ko nadarama. Ilang minuto pa kaming nakatayo at magkahagpos lamang. I like her scent at ang pakiramdam ng katawan niyang dumarampi sa akin. Nang humupa ang init sa pagitan naming dalawa, binuhat ko na siya at marang inihiga sa kama. Rest now. We will talk tomorrow. Hinagkan ko ang noo niya hanggang sa labi. We bore both those for sleep. Sa kabilang banda, pagbalik sa kasalukuyan.
5 years, pero tinatanong ko pa rin ang aking sarili. Bakit niya ako iniwan matapos na nangyari sa amin ng gabing iyon? Then later I found out she's marrying someone else. She could have married me instead. Kakapit na lang din siya sa patalim, bakit di pa sa akin? Kyle, you're hurting me. I blinked twice as I heard Nadia's voice. Pakiramdam ko nagising ako sa napakalalim ng pagkakatulog. Kagad ko siyang binitawan bago tumayo. Ano bang nangyayari sa'yo? Kanina okay ka naman, pero pagbalik mo parang wala ka na sa sarili. May bala ka pa yatang saktan ako. Sunod-sunod at galit niyang sigaw sa akin. Di ko naman sinasadyang hawakan na mariin ang braso niya kanina. Ni hindi ko nga namalayan, hawak-hawak ko siya. Pinulot ko ang damit ko nagkalat sa lapag at sinuot na lamang kahit papaano. Bago muling bumaling sa babaeng nakahiga pa rin sa aking kama. You may leave now, Nadia. Bale walang sambit ko sa kanya bago nagtungo sa balkonahin ng unit ko. Pasado 11:00 na ng gabi. Madilim na ang buong paligid at tayong ilaw na nagmumula sa iba't ibang gusali na lamang ang nagsisilbing liwanag. Ngunit di gaya ng dati, maraming bituin sa kalangitan nang mapatingala ako. Dati na bang maraming bituin? O baka naman ngayon ko lang napansin dahil ngayon lang naman ako tumingin sa kalangitan. Hindi ka pa rin nagbabago. Matapos mo ako makuha, palalayasin mo ako. Tapos ano? Kapag kailangan mo ulit ng babaeng makakasama, ako ulit tatawagin mo? Bugok? Nadia said angrily. Habang nagbibihis siya ay mariin siyang nakatingin sa akin. Kung nakakawala lang ang tingin niya, baka kanina pa ako bumalagta. But to be honest, I don't care. Pinapaalala ko lang sa'yo na ikaw ang lumalapit sa akin. Ikaw lagi naghihintay sa pinto ng unit ko. Hindi kita pinipilit at lalong hindi kita tinatawag. Kaya huwag kang maglakas na loob na ako sana ko, na para bang kailangan ko ng isang tulad mo para lang magpunta sa aking kama. Wala tayong relasyon, Nadia. Put that on your mind. She snapped me hard while crying, then leave just like that. What I said, woman, kapag binigay ang gusto, halos sambahin ka nila. Pero magkamalit may masabi kang hindi maganda kahit isa, masasampal ka. Sa totoo lang, hindi ko kailangan ng babaeng itatali ako sa gusto nila. Hindi ko kailangan ng babaeng pasusunurin ako sa lahat ng bagay na labag sa loob ko. They just need my money, my name, and everything about me that can put them on top. Pare-pareho lang ang mga babaeng yan, mga manggagamit. So why should I waste my time trying to please them? I can pay more than 5 women anyway, and after that, act like nothing happened. Isang babae lang naman ang gumulo sa sistema ko. Isang babae lang alam kong hindi pera ang habol sa akin. Ibang-iba siya sa lahat ng babaeng nakasalo ko na. Iba si Francine sa lahat. That's what I thought. Kaya nga handa na sana akong magpa-under sa kanya. Pakakasalan ko na siya kahit sang simbahan pa niya gusto. Not until I saw her with my own eyes. Pinapasaya ang bilyonaryo na yon sa loob ng kanyang sasakyan sa Club V. Pagkatapos namin magmahalan buong magdamag. Peste ka dahil sa pagtrato mo sa akin na parang wala ako nararamdaman. Ang galing mo magpaikot ng tao, Francine. I admit na isahan mo ako ron. Pero ako naman ngayon. Francine's POV. Hindi pa man tuloy ang sumasanib ang diwa ko sa katawang lupa ko, ay tumayo na ako. Kanina ko pa rin kasi naririnig ang maingay na sigawan at talakak na Kenji at Jiro. Binalabal ko lang ang puting roba sa aking katawan bago pupungas-pungas na pumunta na sa kusina. Morning, Mom. Magkapanabayang bati sa akin ang kambal kong anak. Ngumiti ako at tinagka na magkabila nilang pisngi. Parang kailan lang ang liliit at iiyakin pa silang dalawa. Pero ngayon kulang na lang tumalon ako mula rito sa 15th floor pababa sa ground floor. Ang kukulit na nilang dalawa. Tulad ngayon, saan man ako lumingon puro kalat nilang nakikita sa buong unit na to. Nakakaya naman sa maglilinis na pupunta rito kapag nag-check out na kami. Nasaan ang lolo't lolo ninyo? Kuryosong tanong ko sa kanilang dalawa. Late na kasi akong nagising at itong dalawang makulit lamang. Ang nakikita ko ngayon, nag-shopping po. Sagot naman ni Kenji habang nakatutok sa cellphone na hawak niya. Nang mapadaan ako sa likuran niya, pasimple kong sinilip ko anong ginagawa. Ngunit nang matitigan kong mabuti yon, napalo ko na ang sarili kong noo. Marunong mga likot sa social media ang anak ko, just me. How about your Tito Edison? Muli kong tanong. May date po sila ni Tita Aiza. Sa pagkakataong to, si Juro naman ang sumagot. Nakuha pang makipag-date ng mokong na yun. Hindi na lang muna nila inasikaso ang mga kakailanganin nila para sa kasal.
Isa pa yung si Aiza. Lagot talaga sa akin ang bruhang yon kapag nagkita kami. Aba, mabuti sa kapatid ko may time siya makipagkita. Samantalang akong kaibigan niya hindi man lang ito dinalaw. Gayong isang linggong mahigit na lamang na nilalangaw dito sa Pinas. Mommy, there's a playhouse here po. Pwede po ba kami ni Jiro? Naudot ang pag-inom ko ng tubig nang dahil sa sinabing yun ni Kenji. Sa first floor po yun. Magbe-behave po kami, promise. Giit niya pa habang nakataas ang kanang kamay. Napabuntong hiningang tumango na lamang ako. Total, mahigpit naman ang seguridad sa hotel na to. Isa pa, uuwi na rin kami sa HGS bukas. Kaya alos nang na magliwaliw sila ngayon. Bring your phone with you at kapag may nangyari, tumawag ka kagad sa akin. Nilagyan ko ng bimpo sa likod at nagkan sa noo. Matapos yun, kumaripas sila ng takbo. Be careful! Pahabol ko pang sigaw. Muli akong bumalik sa kwarto at balak sanang matulog ulit. Pakiramdam ko kasi kulang na kulang pa ako sa tulog. Ngunit na mapansin kong balkonahe roon imbes na sa kama, doon ako pumunta. Hindi pa naman ganoon kasakit ang balat ng araw. Nakakatuwa ring pagmasdan ng lungsod mula rito sa kinalulugaran ko. Kahit na nga babawal naman akong ibang makita kundi nagtataas ang mga gusali at sasakyan. Morning! Napalingon akong bigla sa gawing kaliwa nang marinig ko ang baritonong boses na iyon. At tama nga ang hinala ko. Nakaupo si Kyle sa katabing balkonahe ng unit na inookupa namin. Hindi ko alam kung ako pang binati niya o hindi. Wala rin namang ibang tao rito, kundi ang dalawa lamang. Ngunit hindi rin siya nakatingin sa akin kaya pinabayaan ko na lamang. Maganda ba ang tulog mo? Muli akong bumaling sa kanya tulad kanina, nakayuko pa rin siya. Di man sigurado kung para sa akin ba ang tanong na iyon, ay sumagot na lamang din ako. Ayos lang naman, may kalakasang sagot ko bago nag-engine seat sa taas ng mesang narito sa balkonahe. Wala naman kasing upuan, kaya ayos na rin dito. Ang mahalaga, komportable ako habang tinatanaw ang naglipa ng sasakyan at nagkalat na tao sa kalsada. I'll talk to you later. Bye. Kurot-toong napatingin ako sa kanya, lalo nang maramdaman ko ang titig niya. Are you talking to me? Kuryosong tanong niya. Sasagot sana ako ng oo, ngunit nang mapansin kong earpod na ngayon nasa mesa niya, bigla ako nakaramdam ng hiya. Peste? May katawagan palang mokong. Tapos ito akong simulala sumasagot sa kanya. Napakasirama talaga, Francine. Bulong kong singhal sa aking sarili bago inihilig ang mukha sa pader. Bahala siya sa buhay niya dyan. How are you, Mrs. Curtis? Muli niyang tanong na kinataas ng kilay ko. Ano bang problema ng lalaking to? Bakit ba hindi na lang siya manahimik sa isang tabi at gayahin akong pinapanood ang view sa baba? Sa totoo lang, wala akong balak na pansinin siya o kahit kausapin man lamang. Pero sadya nga namang kinulang siya ng tornilyo at talagang pilit na kinukulit ang nananahimik kong universe. Okay lang naman ako kanina, pero nang mapagtanto kong may surot para dito sa hotel na to, sumama ang pakiramdam kong bigla. Napairap ako na wala sa oras matapos kong sabihin iyon. Bakit ba lagi niya akong tinatawag na Mrs. Curtis? Sino bang chismosong kalbo ang nagkwento sa kanya ng mali at hindi detalyadong chismis? Pero ano bang pakialam ko sa kanya? As if naman may pakialam siya sa akin? Sperm lang ang ambag mo, Chong, kaya wag kang feeling close. Bulong ko pa sa aking sarili. Is that so? Okay, wait for me there. Di ko na siya pinansin at pumasok na lamang sa loob.